Kaibigan, welcome back. Last week, nagbabrowse ako sa YouTube habang nakahiga sa kwarto namin ni Mrs. T. May malaki kasi kaming television sa harapan ng kama. At may nakita ako doon na hindi ako isang video na I think we can do better. Ito yung pag-aalaga nila ng kanilang sasakyan. Ang concern ko lang nun ay yung aplikasyon na ginawa nila. Yung aplikasyon na ginawa nila sa kanilang sasakyan, yung undercoating. Yung para ma-prevent yung pagkakalawang, lalo na sa mga importanteng bahagi ng inyong sasakyan tulad ng frame ng inyong sasakyan, napaka-importante nun. Ikalawa ay yung gas line at yung brake lines. Narito ako para bigyang impormasyon ng mga tao, para bigyan ng mas magandang alternatibo doon. Umulan na. Okay, umpisa natin. Again, impromptu na naman ako dito. Ang aking advice sa mga tao na gumagawa ng sarili nilang rust proofing sa kanilang sakyan, siguraduhin nyo na tamang nilalagay ninyong chemical o ang tamang spray para balutin ang inyong frame at mga fuel lines at brake lines ng inyong kotse. You okay, baby girl? Basura bukas kaya nagpatapon na yung si Bunso nito ng mga basura para hindi na niya gawin bukas. Ngayon, dahil baka lalong makakasama sa inyong sasakyan yun in the long run sa mga magdaraang mga panahon, magdaraang mga panahon. Alam niyo kasi ang undercoating, yun yung karamihan sa mga yan, or talagang sa makikita nyo lalo na galing sa proprietor ang bibilhin nyo kahit sa mga shelves sa mga tindahan na napaka-convenient, mukhang magandang tingnan dahil pag in-spray ninyo yung inyong sakyan, in-undercoat ninyo, napakaganda kasi hindi nyo nakikita yung kalawang dahil ito'y kulay itim ang spray nito. Parang nilagyan nyo ng asfalto sa loob. Kakapit siya sa bakal at makikita nyo na may isip ninyo na may barrier na, meron ng puprotekta sa frame, sa mga bakal lang sa frame ng underneath, sa ilalim ng kotse ko, SUV, truck o ano pa man nasa sasakyan ninyo. Ang hindi nyo nakikita ron ay dahil rubberized yun, napakaganda sa umpisa. Ang rubberized na naging rubberized siya, ang pagbalot niya sa inyong frame, sa inyong kotse ay habang dinadrive niyo yung sakyan ninyo, particular sa summer kung saan tatatamaan ninyo ng kung ano-anong violente sa loob ng sakyan ninyo, may mga batong tumatama at kung ano-ano pa mga bagay na tatama ron na siyang magsisilbing magiging siya makakasira ng inyong rubber coat. Anumang kapal lang ilagay ninyo, mas makapal, mas masama. Dahil once na ma-break niya yung rubberized na yon na nagko-coat sa inyong frame ng kotse ninyo, ng sasakyan ninyo, once na mabuksan yon, magkaroon ng lamat, kaunti lang kailangan niya. Papasukin nyo ng hangin at tubig. At alam niyo naman ang combination ng hangin at tubig, di ba? Tubig. Ito ay pagpumula ng kalawang, ng rust. Ang problema noon, hindi nyo alam. Sa tuwing sisilip kayo ng sasakyan ninyo, maaaring hindi nyo napapansin yun. At akala ninyo protektado pa rin ang inyong frame ng kotse ninyo hanggang sa hindi na. Mabubulok siya from the inside, kakalawang siya from the inside. Parang ano ba ito? Parang bahay, parang anay
Alam niyo yung pamilya tayo mga Pilipino, mga kaibigan ko, sa bahay na inaanay. Magandang struktura, napakaganda, pero sa loob-loob nito, may ani na pala at wala nang katapusan yon. Bulok na ang loob noon, wala, nasira na, humina ng integridad ng pundasyon. Ganon din ng bahay, ganon din ang mangyayari sa sasakyan ninyo. Dahil ang bakal, napakabilis itong kainin ng kalawang, madaling kainin ng kalawang ang bakal, lalo pat nasa rust-prone area tayong mga nasa Canada, tayong nasa east part, northern part ng US at east part. Even kalapit, lalo pat kalapit ng mga dagat. Pero mag-concentrate tayo dito sa Canada kung saan tayo ay binibisita lagi ng snow. Mabuti ba yung mga taga Windsor, wala masyado, or sa mga lower part, pero they still get the, alam ko dahil madalas akong mag-travel dyan noon. And I prefer Sarnia over Detroit. Tingtalan lang Detroit, mas gusto ko yung bridge ng Sarnia. Okay, off track na naman ako. Okay, so Lakay, anong maganda kasi gusto kong maprotektahan talaga ang aking sakyan dahil I wouldn't call it really investment. It's a lousy investment ang mga sakyan. Though it's possible kung meron kayong classic cars na nalagaan nyo talaga. May paraan. At ito yung gusto ko ibahagi sa inyo. Matagal na akong gumagawa ng ginagamit ko yung oil-based. Oil-based ang pinakamaganda sa lahat. Ang con lang nun, ang hindi nyo na maaaring magustuhan kumpara sa undercoating na nira-rubberize niya yung ang ilalim no, that can last for 10 years. Pero minsan napakadelikado noon dahil nga kung hindi siya masisira nga yung loob ng coating nyo, ng undercoating, then maganda. Pero mataas ang porsyento na masisira yun. Okay? Kaya kakalawangin siya, papasukin ng kalawang. Oil-based naman, requires yearly. Taon-taon kailangan ninyong magbigay, mag-spray ng inyong sasakyan sa ilalim. Pinakamabisa na paraan. Ang isang spray, nag-uumpisa sa regular car, sedan, $130 ang oil spray based. Kung meron ka naman na mas malaking sakyan like large SUVs or even half a ton truck. Ano pa kaya kung 1-ton truck, di ba? 1 ton, 3/4, mga ganun. It could double the price. Kaya we're looking about between 100, siguro these days, $130 to $300 isang spray. At anong pinaka-ideal time na magpa-spray kayo ay spring, hindi papuntang winter. Marami sa inyo na naggagawa naman ng oil spray, nagpapa-oil spray naman ng sakyan nila, which maganda yon. Pero inumpisa nila sa winter. Kung isa lang beses lang kayo, you can afford to spray one time, once a year, piliin nyo ang spring. Trust me guys, piliin nyo yung spring. Hindi to pinik ko lang sa online or just guess ko. I talk to experts. Kasi ganun ako, kung nagtatanong ako sa mga expert, ito yung that's how they make living. Meron sila mga franchise, meron sila mga shop, and that's what they do. I remember talking to a few of them, and I believe that kasi matagal na rin kami nag-spray at yun din ang aking obserbasyon. Isa sa mga marirecommend ako sa inyo ay Crown. Hindi ko alam ang inyong lugar, inyong probinsya kung meron noon, pero subukan nyo rin basta oil base ang inyong gagawin. Meron ding iba na imbis na oil, meron tinatawag na wax, yung mga hango sa yung lanolin wax na galing sa yung piniga sa mula sa isang animal, isang part ng animal na tulad ng tupa or wool. Diba? Yun, wool wax ang tawag nila ron. At mabisa rin yun. Pero very common dito sa lugar namin, makikita nyo oil-based. You can't go wrong with that. Oil-based spray. Tulad ng Crown. Marami din yan. Ibig sa mga local shops niyo, sa mga mechanic shops, avoid dealership again. I strongly recommend avoid that. Even yung mga quick lube, mga quick na palitan.
magsa-sidetrack na naman ako. Sa mga legit, certified, licensed, at insured na mga shop, mechanic shops, especially family-owned at matagal na sila sa business, they would offer that, mga oil-based. Dito sa pinupuntahan namin kung saan kami nagpapaspray, Crown, KROWN ang pangalan ng kumpanya, at they're all over Ontario. I'm sure sa inyo sa ibang probinsya nyo baka meron din sila noon. Just check online and avoid itong kung ano makukuha ninyo sa video ito ngayon. Avoid undercoating. I-message ko yung dalawa na vlogger na nagdi-DIY doon, and I will try to be respectful kasi nga kung yun ang kanilang choice, you gotta give them respect. Pero knowing na I know there's better option out there, I think gusto kong ibahagi at sabihin sa kanila yon. Okay? Undercoating, nagra-rubberize, nagbabalot sa inyong frame, avoid that please. Yun ang aking mensahe sa inyo. Ito ang mga gamit ko. Papakita ko sa isa-isa sa inyo. Lahat ng aming kotse, ini-spare namin ito. Meron ako dito mahigit 1 dosena na can. At bakit bumibili pa ako nito? Dinadala ko to sa shop kung saan sila nag-spray. Maganda talaga spray kasi they have this long nozzle, it's pressurized, it's air compressed. Kaya kapag in-spray nila, talagang tumatama sila sa bakal at nanunuot sila sa ilalim ng mga pintuan ninyo, sa fender, kung saan man yung mahirap marating, at doon na pumupunta ang tubig, ang alat, ang asin, ang mga sangkap, ang mga elemento na makakapag kalawang sa inyong sasakyan. Ito, isang mabisa nun. Kumuha ko nitong can dahil kapag nag-work ako sa sasakyan, ng brakes, ng lower control arm, let's say, or even dun sa tray ng ilalim ng battery, I spray this, napakaganda. Additional, lalo pang gumaganda ang sasakyan na paprotektahan. Kailangan nyo lang apply ito every year. Mas maganda spring at fall. Tapos kung isa lang ang spray ninyo, ay gawin ninyo every spring. Kaya heto siya, Crown. I'm a believer. Dito ako sa loob, sa ilalim ng, make sure na yan. Okay. At basa yung bench. Ito ay hindi popular ito, pero kumuha ko ito. Makikita niyo ito sa Princess Auto. Sa online, I'm sure ito din mga available lahat. Ito ay protective barrier film lubricant. Rust and corrosion protection din ito. Maganda rin siya. Wool. Galing ito sa hayop. Na-extract nila sa, I don't know, sa glands or sa wool sa tupa. Okay? Papakita ko to sa inyo. Itong pinakamura sa lahat. I have about maybe less. Konti lang gamit ko nito. Mainly gamit ko to sa mga tools ko. Sa blade. Maganda rin pang protection to. Egoloids. AD3000. Lahat ng ito ay pinapakita ko para ma-check nyo sa online. Mga reviews at lahat. I would encourage you to use this instead ng yung rubberize. Now, ito ang isa sa mga fan ako nito, fluid film. Kilala to sa mga kaibigan ko, sa mga
Very popular to. Nakita ko to sa years ago sa isang YouTube na sinusubaybayan ko sa lawn care and snow removal. At simula noon nakita ko to and I'm very convinced. Magandang quality niya, mabigat siya, pinakamabigat kaysa sa dalawang ito. It's superior lubricant ang sinasabi dito and I agree. Itong mga to, once sa tinamaan, lalo na ito, once sa tinamaan ng kalawang at may kalawang na inyong, halimbawa may kalawang na inyong frame, sakyan ninyo, once na spray nyo nito, forget about it. Kalawang, hindi na siya kakapal, hindi na siya lalawak pa, hindi na siya kakalat, hindi na siya lalala. Kaya kung uugalin nyo mag-spray nito, sakyan ninyo, napakabuti. Kaya itong mas rekomendado ko talaga sa inyo. May kamahalan lang, pero sa mga tamang lugar, mga tindahan, baka makakita kayo. Average nito, marami ito sa Canadian Tire. Almost $20 na to, $19.18. Maybe the last time na nagbibili ako nito was only 14, pinakamura, $14. That was years ago. Ngayon, pula yon. Pula to. Ito yung kanilang original. Ito, nirelease nila, siguro 2 years ago, maybe, mga ganon. Hindi ko alam. Guess ko lang yon. Nakalagay black fluid film. Sinasabing mas heavier to at sa anunsyo nila ay mas powerful. They're both powerful. Pero hindi ko eksaktong alam ang kanilang difference. Ang sabi ng iba, mas matagal daw ito. Itong matagal na to talagang kakapit to, hindi siya magdi-drip. Unlike yung crown, ang crown lang na to sa bandang left, itong naunang pinakita ko sa inyo, yun ang magdi-drip. Normal lang yun sa driveway nyo, once nagaling kayo magpa-spray niyan, normal lang mag-drip. Pero mawala din yun. Natural nga rin yan kaya walang problema. Ito, it will stick like a butter, it will stick like a glue. Kaya maganda. Sabi ito, this lasts longer, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero hindi ko to nagagamit pa. Ito madalas kong gamitin din. Maganda sa mga tools. At smells like, sabi nila, peanut butter. Pero kayo magdi-decide sakali man. Heto siya. Ito muna. Yan ang fluid film. Mamili kayo sa dalawa. I think mas mahal ng piso, mas mahal ng $1. Itong itim. I would recommend itong pula dahil subok ko na to. Pagkakaiba lang talaga, mas mahal itong dahil bago daw at long lasting nga. Pero i-check nyo ito online. Ito ang aking mga rekomendasyon sa inyo, mga kaibigan ko. Dahil gusto kong makatulong. Years nang proven ito sa akin. Ang ating sasakyan ay normal na magkakakalawang dahil nandito tayo sa area na prone talaga sila sa kalawang dahil sa mga itinatapon ng mga asin sa kalsada ng ating town. At ito ang rekomendasyon ko sa inyo, mga kaibigan ko. Dahil gusto kong makatulong. I have to kailangan kong i-take uli ito kasi nag-blur nung umalis ako, pinakita ko yung dalawang cans. Nag-blur lahat. Kaya ilang minuto lang naman yun Kaya gusto kong sabihin muli sa inyo na ito ang aking rekomendasyon at sana i-consider ninyo, malaking tulong ito na sa inyong mga sakyan. At syempre sa inyo dahil alam ko sa inyo mahal na mahal ninyo mga sakyan ninyo. May iba pa nga sa inyo, pinapangalanan ninyo inyong sakyan and I respect that. Alam mo yun, iba ang feeling ng meron kayong sasakyan masasabi nyo sa inyo. Kailangan natin ng protection sa ating sasakyan. Huwag na nating palalain pa sa pamagitan ng paglalagay ng
ng maling produkto. Ito ang tama, ito ang mas tatagal ang sakyan ninyo, mas mapoprotektahan ang sakyan ninyo. Kailangan lang every year, spray nyo siya. Pag-uusapan pa namin natin sa susunod ang paghuhugas ng sasakyan during winter. May mga tips din ako ibibigay sa inyo tungkol doon. Pero sa ngayon, ito muna ang aking gagawin at mag-i-edit ako, siguradong napakahaba nito. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.